tayong lahat, ang aming napiling modelo ay ang modelo ng komunikasyon ni Braddox. Ang modelo ni Braddox na extension ng modelo ni Lasswell at nagpalawak sa teorya ni Osgood ay nagbigay ng katanungan hinggil sa kaganapan ng komunikasyon. Ang mga katanungang ito, una, sa anong kalagayan, circumstances, mga maaaring balakid. Pangalawa, para sa anong layunin, purpose, o di kaya ano ang iyong, para saan iyong mensahe. Pangatlo ay ang epekto o effect na kung saan para sa mga tagatanggap, ano ang epekto ng iyong sinabi. Okay? Sa modelo ni Braddox, may 5 elemento. Unang elemento ay ang sino, pinanggalingan. At pangalawa, mensahe, ang nilalaman ng iyong sasabihin. Pangatlo, ang medium, instrumento o kasangkapan na iyong gagamitin para maihayag ang iyong mensahe. At may 2 katanungan na maaaring na dapat na masagot sa medium. Una, sa anong kalagayan? Yung sinasabi kong circumstances o maaaring maging balakid sa iyong paghayag ng mensahe. Pangalawa pala, ang iyong layunin o di kaya para saan ang iyong mensahe. Pang-apat na elemento ay ang kanino, tagatanggap. Sino ang mga tagatanggap mo? Pang-5 ay ang epekto, kahihinatnan ng iyong nasabing mensahe sa mga tagatanggap mo. Gets ba? Okay. So, para mas lalong maintindihan, isang halimbawa nito, kunwari, ako'y isang nananaliksik at ang aking nasaliksik ay aking presenta sa aking mga panelists. So, una, sino? Pinanggalingan. Ako ang pinanggalingan. Okay? Ng aking nasaliksik. Okay. So, mensahe, sasabihin ko ang mga nilalaman ng aking nasaliksik at ang aking medium, maaari akong gagamit ng laptop, TV, projector, internet connection para mas lalong maihayag ko ng gusto ang aking mga nasaliksik, aking mensahe. At saka maintindihan ng aking mga tagatanggap. Sa medium, dapat kong masagot ang sa anong kalagayan. Circumstances, maaaring balakid, maaaring magkaroon ng problema sa aking pagpapresenta. Pwedeng magkaroon ng power interruption, hindi kaya mawala ng kuryente. Pwedeng magkaroon ng poor internet connection, di ba? Pwede rin magkaroon ng technical maaring mag-lag ang aking laptop. So, para sa anong layunin? Para maipresenta ko ang aking nasaliksik, yun ang layunin ko. Kanino tagatanggap? Sino ang mga tagatanggap ko? Siyempre, ang tagatanggap ko ay ang aking mga panelist. So, epekto, kay
magkaroon ng correction sa aking ginawang pananaliksik. Pwede ring magbibigay sila ng opinion. Pwede ring naliwanagan sila sa aking mga nasaliksik. Pwedeng naintindihan nila o hindi, di ba? Okay, so yon ang maaaring halimbawa, at para sa karagdagang halimbawa, magbibigay ang aking mga kagrupo nito. Alright, so maraming salamat Miss Carla sa mahusay na pagtalakay sa modelo ng komunikasyon ni Products. At ako naman ay magbibigay ng halimbawa nito. Ipagpalagay po natin ako ay isang guest speaker sa ating paaralan upang magbigay ng talumpati sa mga mag-aaral na magsisipagtapos ng kolehiyo sa King's College of the Philippines. At ayon kay Products, may mga katanungan o modelo ng komunikasyon na dapat nating sundin. Una, sino ang naghahatid ng mensahe? Ibig sabihin, ako po ang naghahatid ng mensahe, at para kanino ipapahatid ang mensahe? Ito ay para sa mga mag-aaral ng King's College of the Philippines. At sa anong paraan ihahatid ang mensahe? Ito ay ang tumutukoy sa paggamit ng medium of communication tulad ng speaker, microphone, monitor, at ang kuryente. Ano naman ang naging epekto nito ang epekto ng mensahe? Ito ay tumutukoy ng mahalagang tanong o hinggil sa kaganapan ng komunikasyon. Ibig sabihin lamang nito na sa aking pagbibigay ng talumpati ay maaaring nagkaroon ng communication barrier. Ito ay maaaring nagkaroon ng brown hat, kung kaya din naman hindi ko naihatid ng malinaw ang aking mga sinasabi, o di naman kaya ay maingay sa kapaligiran, kung kaya't ang mga estudyante ng King's College Philippines ay hindi naiintindihan o hindi naririnig ang aking mga sinasabi. Ito ang tinatawag nating mga circumstances. At ano ang layunin? Ang layunin ko mismo ay upang maghatid ng mensahe, upang hubugin ang mga mag-aral, upang i-encourage ang mga ito na kanilang ipagpapatuloy ang kanilang nasimulang journey. At ano naman ang maging epekto nito sa mga mag-aaral? Ito ay maaring hindi nila narinig masyado kasi nga may nagkaroon ng communication barrier. Maaring naunawaan nila ang aking mga pinagsasabi sa harap, o di naman kaya ay hindi, sapagkat nagkaroon ng communication barrier, which is hindi nila narinig masyado or hindi nila naunawaan masyado ang aking mga pinagsasabi dahil sa circumstances. Ito ay isang halimbawa ng modelo ni Products. At sana po ay naunawaan po natin. Maraming salamat. Isa pang halimbawa ng modelo ng komunikasyon ni Products ay tatawagan ko si Carla at ipapaalam ko sa kanya na magkakaroon ng quiz bukas gamit ang aking telepono. At sa modelo ni Products, sasagutin natin doon yung una. Ito ay yung sino, pangalawa, ano ang mensahe, pangatlo, ano ang medium na gagamitin, pang-apat, kanino, at panglima, ito ay yung mga epekto. At doon sa anong medium na nagamit, sasagutin natin doon yung ano ang mga pangyayari o pagkakataon. Ito ay circumstances at saka yung purpose nito. Okay. Sa aking halimbawa, una is sino. Sino is ako, yung magsasabi ng mensahe. At pangalawa, ano ang mensahe ko? Ang mensahe ko doon is sabihin ko kay Carla na magkakaroon ng quiz bukas. Ano ang medium na nagamit? Ito ay ang aking telepono. At dito sa medium, sasagutin natin yung mga pangyayari, pagkakataon. Ang mga pangyayari o pagkakataon is baka hindi maganda yung internet, at saka
baka may maingay sa paligid ni Carla. At saka ano yung purpose nito is ginamit ko yung telepono para maipaalam ko kay Carla na magkakaroon ng quiz bukas. At saka kanino ko papaalam is sa aking kaibigan o sa aking classmate. Ito ay si Carla. At yung epekto nito is magiging pwedeng maging positibo at negatibo. Positibo kasi kahit nagkaroon ng ingay, kahit hindi maganda yung internet, pwedeng maintindihan pa rin ni Carla ang aking mensahe. At negatibo dahil kahit na iparating ko ang aking mensahe, kung dahil sa ingay at sa internet ay hindi naintindihan ni Carla. Yun lamang po. Maraming salamat. Ang halimbawa ng modelo sa komunikasyon ni Braddox. Ako ay isang reporter na nag-uulat tungkol sa panahon ngayon na kung saan ay makakaranas tayo ng malakas na pagulan dulot ng habag. Sa modelo ng komunikasyon ni Braddox, ang sumasagot sa sino ay ako na nag-uulat. At sa mensahe naman ay dito ay makakaranas tayo ng malakas na pagulan dulot ng habagan. At ang medium na nagamit dito ay ang telebisyon. At sa tanong na kanino naman ay ang mga manonood. At ang panghuli sa modelo ng komunikasyon ni Braddox ay ang epekto, na kung saan naiulat ba ito ng maayos at napakinggan at napanood ng mga manonood. Isa ring halimbawa ng modelo ng komunikasyon ni Braddox ay sa sitwasyong si Alvarez ay nakakita ng isang bata na umiiyak at nagpapanik sa isang parke. Ito'y kanyang lalapitan at kakausapin ang dahilan kung bakit iyon ang pinapakita niyang emosyon. Si Alvarez ang sumasagot sa tanong na sino. Ang mensahe o nilalaman naman ay mga katanungan o mga nakakakumbinsing mga salita. Ang medium na ginamit doon ay verbal, na kung saan gagamit siya ng maayos na paraan ng pakikipagsalita o yung nakakakumbinsing salita sa layuning malaman nga ang dahilan kung bakit siya umiyak o nagpapanik. At ang bata naman ang sumasagot sa tanong na kanino. At sa panghuling bahagi ng modelo ng komunikasyon ni Braddox ay ang epekto, na kung saan nakadepende rin sa bata kung naintindihan niya ang sinasabi ng sino, na si Alvarez dahil nga sa emosyong kalagayan ng bata, at nakadepende rin sa kay Alvarez kung maayos ang pagkakahatid niya sa mensahe. Yan lang po. Yan, so magandang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong Ate Crystalline at magbibigay po ako ng isang halimbawa ng modelo ng komunikasyon ni Braddox. So, ipagpalagay natin na Sunday ngayon. At ako po ay magagamit bilang isang backup singer sa church namin. Kaso nga lang, nagdamit ako ng hindi kaaya-aya or hindi angkop dun sa dress code ng worship team. Ngayon, pagsasabihan ako ng aming worship leader na si Kuya Mesh. Si Kuya Mesh bilang siya ang sumasagot sa tanong na sino,
At ang mensahe is kung ano yung mai-advise niya sa akin. Tapos yung channel na ginamit niya is oral or verbal. And ako bilang tagatanggap ng mensahe. Tapos ang epekto nun is kung tatanggapin ko bang positibo or negatibo ang mga i-advise niya sa akin kahit na ako ay masasaktan. So, yun lang po. Salamat. Ayan! Maraming salamat po sa aking mga kagrupo sa mga karagdagang halimbawa. At sa mga tagapakinig, salamat din po sa pakikinig at sana may natutunan kayo sa aming mga inihayag. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!